Good morning. I'm Nurse Karen and I will be your primary nurse for today. Kamusta po? Good morning, Nurse Karen. Ito medyo kinakabahan lang kasi first time ko mag-dialysis. Okay, naiintindihan ko po yung nararamdaman nyo, pero wag po kayong matakot. And may mga ilang katanungan lang po ako na gagawin para sa proper assessment since bago po kayo and first time nyo po sa dialysis. Okay, ma'am. May I know your full name and date of birth? Lauren Jean Ortega. My birthday is March Mm-hmm. 27, 1976. Mhm. Okay lang po ba na tawagin ko kayong Mami Loreen or may iba po ba kayong gustong itawag ko sa inyo? Okay naman yung Mommy Lauren. Okay. Okay, Mami Loreen, before po tayo mag-start, i-check ko po muna yung vital signs nyo. So, upon checking po ng vital signs nyo, okay naman po yung BP nyo, hindi naman po mataas. Wala din po kayong lagnat. Okay din naman po ang oxygen level nyo. Gusto ko lang po malaman, do you have any allergy sa food or sa medication? May allergy ako sa egg and ibuprofen. Mhm. Okay, ma'am. So, meron po ba kayong family history ng diabetes, high blood, cardiovascular disease, cancer, or any other health condition sa family? May history ako ng hypertension, DM, Okay. sakit sa puso. Sa iba naman wala Okay. naman. Okay. May I know po yung religion nila? Christian. Okay, ma'am. Are you married? Widow na ako eh. 2 taon na. Oh, sorry for your loss, but permission to ask po. Ano po ang cause of death ng husband? Vehicular accident po. Meron po ba kayong anak? May dalawa akong kids, isang 15, isang 12. Nag-aaral po? Yes ma'am, nag-aaral po silang dalawa. Okay. Mami, maitanong ko lang po, kailan po yung last menstrual period nyo? And gaano po to katagal? Heavy flow po ba? Sa dialysis po kasi usually gumagamit po tayo ng heparin or any like enoxaparin para serve as anticoagulant. So, importante po na malaman namin kung um, yung last menstrual period nyo para kung ibibigay po ba namin yung heparin or hindi. So, kailan po? Last menstruation ko nung March 15. Tas kadalasan 3 araw lang siya. Hanggang 3 araw lang siya. Okay, mami. Noted. Any surgical procedure done in the past po? Ito lang namang catheter ko. Okay. Kailan po nalagay yung catheter? 1 week ago na, I think April 3. Okay. Noted, mami. So, any history of Paul po? Wala naman po. Okay, mami. Umiinom po ba kayo? And kung oo, gaano kadalas? Minsan lang or pag may occasion lang. Mhm. Yung Okay. pag-iinom lang naman yun, pero yung smoking, hindi naman. Okay. So, are you still working po? Simula mamatay yung asawa ko, hindi na ako Mhm. nag-work. May sari-sari store kami, doon lang namin, doon ako kumukuha ng, ano, ng pang-araw-araw naming gastos. Okay, mami. Okay, is there any pain? If yes, from 0 to 10? 0, no pain, and 10 is the maximum. Masakit yung ulo ko, siguro dahil di na rin makatulog at pag-iisip, siguro mga 3. Okay, Mami Lorin. So, kamusta naman po ang pagtulog? Putol-putol siya eh, kasi kakaisip, paano naman mga gastusin at hindi ko alam yung kung kakayanin ko ba 'tong pagsubok na 'to. Okay. Naiintindihan ko po, Mami, yung sitwasyon nyo. Alam kong hindi po madali ang pinagdadaanan nyo, lalo na first time po kayong mag-undergo ng treatment and single mom po kayo. So, magtiwala lang po kayo kasi pagsubok lang ito at alam kong malalampasan nyo din ito.
andyan po yung mga anak nyo. Tama po ba? Yes ma'am, sa anak ko na lang ako kumukuha ng lakas ng loob at sa Diyos. Okay, good to hear that, Mami Lorene. So, ganyan po. Kasi there's so many way po para magpasalamat and maging grateful pa rin po despite sa nangyayari. Di ba nga po may kasabihan tayo na every gising is a blessing. So, tama po ba? Yes ma'am, tama po kayo. So, aside from sleep disturbance, may iba pa po ba silang nararamdaman? Mga nakarang araw, nanghihina ako. Mhm. Minsan pakiramdam ko nalulunod ako sa paghinga. Okay. So, ngayon po ba, nahihirapan po ba kayong huminga or kapag naglalakad po kayo is para kayong hinahapo o hinihingal? Hindi naman po. Kamusta naman po ang appetite nila sa pagkain? Magana naman po? Madalas wala akong ganang kumain. Sinusuka ko lang din kasi tapos siguro epekto to nung mataas na creatinine. Um, yes, Mami, tama po kayo. Actually, isang factor po ito na dahilan kung bakit nangyayari yan sa inyo dahil sa creatinine. So, pwede ko po bang malaman kung paano nyo po nakikita ang buhay ngayon after ma-diagnose po kayo ng may kidney failure at ngayon po mag-undergo kayo ng treatment ng dialysis? Eto, napanghihinaan ng loob pero nagpapakatatag na lang ako para sa mga anak ko. Okay. Masaya po ako na marinig po yan sa inyo. At nandito po kaming mga nurse at mga doktor para tulungan po kayo. Kailangan nyo pong lakasan ng loob nyo para maging matagumpay at successful itong treatment na gagawin po natin. At rest assure po na andito lang po kami para i-look after kayo at ang mga buong pasyente po namin dito sa hospital. Salamat po ma'am. So, pwede ko po bang malaman gaano po kadami ang ihi nyo sa loob ng isang araw? Marami naman akong umihi. Siguro mga 1 litro na rin. Okay. Good. Actually, good indication po yan na at least madami pa po ang urine output nyo. So, Mami Lorene, allow me to do some blood extraction po kasi meron po kaming baseline data dito sa dialysis. So, before po mag-start yung treatment, kailangan po namin kuhanan kayo ng dugo para pagkaroon po kayo ng record sa amin. And then, gagawin ko din po yung ECG. Alam niyo po ba yung ECG? Ay, hindi po eh. Okay. So, yung ECG po, ito po yung para sa puso, para malaman natin kung may abnormal rhythm, and then i-check po to ng doktor. So, after po natin gawin yung ECG, gagawin ko naman po yung BCM. Yung BCM po, ito po yung Body Composition Monitor. So, may isa po akong machine na dadalhin. I-check ko po yung estimated excess fluid na nasa inyo para magkaroon po kami ng idea kung gaano po kadami yung fluid removal na gagawin namin sa treatment. Naiintindihan niyo po ba? Okay naman pero hindi ba masakit yan? Actually, Mami Lorraine, hindi po masakit. Sa ECG, kung nagawa niyo na po to, electrodes lang po to na ididikit. Doon naman po sa BCM, bali, sticky patch lang po siya na ilalagay sa kamay at sa paa. Hindi po to masakit at mabilis lang po ito. Nurse Karen, medyo kinakabahan kasi ako eh. Wag po kayong kabahan at wag po kayong masyadong mag-alala. Nasa hospital po kayo at di namin po kayo pababayaan. May iba pa po ba kayong katanungan? Ilang oras ba to matatapos yung dialysis? Okay. So, sa ngayon, Mami, dahil first time niyo po sa dialysis, the usual po ng mga starting patient namin is 2 hours to 2.5 hours ang unang treatment. So, katagalan po, pwede pong mag-increase na. So, 3 hours to 4 hours. Depende po yun sa attending nephrologist nyo for better clearance po kasi ang gagawin natin sa inyo. Ganun ba? Magiging okay ba ako after nitong unang session? Pwede na akong mag-stop after nito? So actually po, Mami Lorene, sa dialysis po, ang ginagawa po natin dito is nililinis po natin yung dugo and then para ma-remove po natin yung excess toxin and then yung excess fluid sa katawan nyo para po ma-prevent natin yung acquiring from other complication.
And then, importante din po na malaman nyo na kailangan yung limit fluid intake. Kasi ginagawa po namin to dito sa dialysis para ma-prevent po yung pagkakaroon ng fluid overload ng pasyente and para hindi po kayo ma-emergency dialysis. And then since po catheter po ang access na gagamitin natin, hopefully soon, i-require din po kayo sa fistula. Kailangan po, importante nyo po na malaman na hindi po pwedeng mabasa ang catheter. Once na dinrest na po namin siya, alagaan niyo po ito and make sure na hindi siya mababasa para po hindi po kayo mag-acquire ng mga infection. And doon naman po sa tanong nyo about doon kung pwede na pong i-stop, depende po yun sa treating nephrologist nyo. Kasi kung may mga modification, siya na po ang nakakaalam nun. And then, usually po, ang dialysis kasi is 4 hours, 3 times a week. Pero lahat ng ito is depende pa rin po sa condition niya and sa attending nephrologist niya. So, naiintindihan niyo po ba yung process na gagawin natin ngayon, Mami Lorene? Yes, Ma'am Karen, naiintindihan ko lahat. Okay. So, mamaya po pupuntahan po kayo dito ni Dr. Bal para ma-assess po kayo and ma-explain sa inyo yung treatment na gagawin. And then before tayo mag-start sa dialysis, na bago ko initiate yon is kailangan nyo po mag-sign ng consent. Ah, okay po. Salamat, Nurse Karen. So, okay. So, may iba pa po ba kayong concern, Mami? Wala naman na. Thank you. Okay. So, welcome. At maya-maya mag-i-start na tayo ng dialysis after lang kayo makita ni Dr. Bal. And salamat po, Mami. Nice meeting you. Huwag po kayong kabahan. Thank you. Thank you.